Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay isang magandang blessing na naman po ang dadating sa akin dahil ang aking isang inahing baboy po ay kasalukuyang nagle-labor na. Ngayong araw na ito ay ka-113 days na po niya at sure na po tayo na ito po ay manganganak na. Ayun, nahulog! Oh, Diyos ko po. Ayun, nahulog. Nahulog. Nasaan ang basahan? So guys, ito. Naglalaro pa ako tayo ng ML. Nanganak na pala ang ating isang inahin. Bali ka 113 days niya po ngayon at expect na po natin na siya po ay manganganak na dahil 110 po ay nanganganak na ito. At habang ako ay nagpapaanak ng aking inahing baboy ay sasagutin ko ang ilan sa mga katanungan ng ating mga viewers. Tanong ng isa sa ating mga viewers kung ilang araw daw ba nanganganak ang isang inahin simula na ito'y masampahan. Base ho sa aking experience, nanganganak ang baboy sa loob ng ika-110 days at may umaabot din ho ng hanggang 120 days. Kagaya na lamang ho ng inahin ko na ito na siya po ay nanganganak minsan sa loob lamang ng 110 days. Pero ngayon ho ay umabot siya ng hanggang 113 days. Normal pa rin ho iyan para sa ating mga inahing baboy. May inahin ho din ako na bago nanganak ay umabot din po siya ng hanggang 120 days. At sa awa naman ho ng Diyos ay okay naman ho ang mga biik niya at lumabas ho sila ng buhay. Ang hindi normal na pag-anak ng baboy ay yung umaabot lamang ho ng hanggang 109 days pababa. Dahil pag nanganak ho ang baboy natin sa loob lamang ng 109 days ay asahan nyo na ho na hindi maganda ang magiging resulta at magkakaroon ho ito ng problema sa mga biik. Maaring buhay ho siyang inilabas ng kanilang inahin pero sa paglipas ho ng ilang araw ay maaari din ho silang mamatay. Ito po ay na-experience ko na nung una pa lamang ho ako nag-aalaga ng aming mga inahing baboy. Di ganun rin nga ho nangyari doon sa aming isang inahin na yan. Ako'y tuwan-tuwa pa noon at nang kako'y pagkakaaga ba na rin ng anak ay 108 days pala ang inanganak na. Di yun niya yung mga lumabas ng mga buhay naman nung ipinanganak ng kanyang inahin. Abay nung ilang araw ho lamang ay pahina sila ng pahina. Sa kanyang bibig para makahinga po ating bibig. Bali ginawa ko na nga ho ang lahat. Sila'y nilagyan ko na ng ilaw para nang sa gayon ay sila'y mainitan. Pero wala pa rin nangyari. Nung una ay dumedede pa ho sila sa kanilang inahin pero nung lumaon ho ay hindi na ho sila dumedede hanggang sa nanghina na lamang sila ng nanghina at yun nga ho at unti-unti silang mga namatay. At doon ko na lamang ho din na pagtantunga na hindi pala maganda na mga nakang ating inahin ng bababa sa 110 days dahil kapag gano'n nga ho nangyari ay mamamatay din hula ang kanyang mga biik. Doon naman ho sa nagtatanong kung paano naman kung lumampas ng hanggang 115 days ang ating inahin at hindi pa siya nanganganak. Kung umabot na ho siya ng hanggang 118 days ay pwede na ho natin siyang injika ng pampahilab para nang sa ganoon ay mag-labor na po siya at manganak na po siya. Pero dito ho sa aking mga inahin ay hindi ko pa ho sila nasusubukan na injika ng mga pampahilab na gamot dahil talagang hinihintay ko po sila na kusa silang mag-labor at kusa din silang manganak sa sarili nila. Isa din po yan sa katanungan ng isa pa nating viewers na kung nag-i-inject po ba ako ng oxytocin sa aking mga nanganganak na inahin. At habang nanganganak ho ang aking inahing baboy ay syempre umarkila ho ako ng singer para ho maibsan ang hirap ng aking inahing baboy. Ay maririnig nyo sa video na may kumakanta-kanta pa ho din sa aming tigre. So, balik muna ulit tayo sa usapang pampahilab. Sa pagkakaalam ko ho na ang oxytocin ay ang gamot na pampahilab at gamot din para bumaba ang gatas ng ating mga inahing baboy na kung sakaling sila ay nanganganak. Ang tanging sagot ko lamang po sa ating viewers na yan ay hindi po ako nag-i-inject ng oxytocin sa aking nanganganak na inahin. Ang tanging ginagawa ko lamang ho para humilab ang tiyan ng aking inahin ay iminamassage ko lamang po ang dede ng inahin. Pag minamassage ko ho ang tiyan ng inahin o yung dede ng inahin ay kusa hong lalabas ang kanyang gatas. At pag naglalabas na po ng gatas, ang dede ng ating inahin ay kusa na pong magpo-produce ito ng kanyang sariling oxytocin. At ayun na po ang makakatulong sa kanya para humilab ang mga biik na nasa loob ng kanyang tiyan. Seven piglets na ho! Ayat at napakarami na agad ng ating blessing na nadating. Yan, makikita nyo nga po sa aking video na yan kung paano ko i-massage ang dede ng aming inahing baboy para nang sa ganun po ay magsunod-sunod ang paglabas ng kanyang mga biik. Sa video nga po na ito ay makikita nyo na kahit hindi nga ho ako nag-inject ng oxytocin o pampahilab sa aking inahing baboy na ito ay minsan ay dalawa-dalawa pa ang magkasabay na lumalabas sa kanya. Walo na! Walo na agad!
Siyam na! Isa na lang po at makakasampu na. Sampu na! Kadami na naman po. Ang dede niya nabuhay. Pag nadagdagan mo sa isang tulaan. At ayan nga hot, makalipas ang 5 oras ay tapos na hong manganak ang aming inahing baboy at nailabas na rin po niya ang mga inunan o placenta ng mga biik. Makikita nyo ho naman kung gaano kabait ang aming mama pig dahil agad-agad ho siya ay nagpadede sa kanyang mga biik at magandang senyales po ito na lalaking malulusog ang ating mga bagong silang na biik. Mahalaga ho na padidehin natin agad ang ating mga bagong silang na biik sa unang oras ng kanyang pagkapanganak sa kanya para nang sa ganun po ay makuha nila yung colostrum na magpapalakas sa kanilang resistensya na talagang kailangan ng ating mga bagong silang na biik. At bago po ako magtapos ay i-update ko lang kayo sa aking mga biik na ipinanganak nung nakarang buwan. Ayan na po sila at medyo malalaki na at malapit na rin po natin silang iwalay dahil sila po ay nasa tamang edad na at malalaki na rin naman po sila. At sa kasamaang palad ay nabawasan ng isang biik dahil yun po ay naipit ng kanyang inahin. Pero goods na goods pa rin po iyan dahil iisa naman po ang nabawas at malulusog naman po ang natira nating mga biik. At hanggang dito na lamang po ang aking video mga kaumay. Maraming salamat sa inyong panonood at sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta at manood ng aking mga video. Hanggang sa susunod ko po uling vlog at hanggang dito na lamang po ulit. Maraming salamat. Babus! Thank you.